Possible nga ba na makapag-acquire tayo ng mga rental property with no money down? Especially sa mga apartment, mga bahay or condominium na pinauupahan. Meron kasing kumakalat na isang malupit na epidemya sa YouTube na nagsasabi na possible daw makapag-acquire tayo ng mga property with no money down. Sa madaling salita, pwede mo raw makuha itong mga property na to nang wala kang nilalabas na pera. Na pinangungunahan ng mga sikat na mga real estate investor, especially sa Amerika, na si Grant Cardone at si Robert Kiyosaki. Marami silang vlogs na ginawa tungkol dyan na nagsasabi na possible daw yan at kinuwento nga nila yung ilan dito. At titignan natin today kung applicable nga ba yan, especially dito sa Philippine settings, dahil magkaiba po talaga yung sistema sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Basically kasi guys, dito sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa, pag bumibili tayo ng isang property, we give at least 20% for down payment and 80% for financing. 20% yung down payment mo at 80% ipafinance ng bangko at maghuhulog ka sa kanila monthly dito. Sa ganitong usual scenario, possible nga ba na mailabas mo tong property na to nang wala kang ilalabas na pera? Katulad ng kiniklaim ng ibang mga rental property expert. Gamit daw yung mga several resources na pwede nating acquire. At apat daw yun. Number 1, yung private lender. Number 2, credit card. Number 3, crowdfunding. Number 4, yung bank financing. At may malaking pero. May mga several complications po yan pag yan po yung ginagawa ninyo. May mga several problems ka makakaharap pag yan yung discarding gusto mong piliin. Pag pinilit mo na magkaroon ng no money down, mararanasan mo tong apat na problema na to or tong apat na komplikasyon na to. At yan yung pag-uusapan natin at magpupukusan natin today. Kaya stay tuned lang kayo, tapusin yung video na to. At kung di pa pala kayo nakalike sa video na to, baka pwede nyo naman i-like. Isa lang. Malaking tulong na yan sa ating video araw-araw para makita rin ng iba nating mga watchers. Bago natin sabihin yung apat na komplikasyon, sabihin muna natin yung other things na pwede nating sabihin tungkol dito sa no money down. Pwede naman talaga yung no money down kung ikaw ay number 1, ikaw ay magaling ka ng real estate investor, malupit ka na, may track record ka, sobrang galing mo, sobrang seasoned ka na kaya mo nang manghingi ng crowdfunding or ng tinatawag na private lender. Pero kung hindi ka naman nagpo-pull dyan, nakatulad ka lang din natin ng mga pangkaraniwang tao, exclude mo na yan. Kasi kung wala ka naman track record at wala ka talagang maayos na sistema pa sa business, wala kang mga nagawa pa before, wala magtitiwala sa'yo. Ayun ang katotohanan. Kasi maraming nanonood sa atin dito at nagme-message sa atin na possible daw ba sila makakuha ng lender, etc. Hindi ko sasabihin na maliit yung iba, pero you need a track record in order for you na may magtiwala din sa'yo someday. Kaya tutungo tayo dito sa number 2. Dito tayo sa realistic. Number 2, possible nga na magawa mo itong no money down na to, pero may komplikasyon at dito na tayo magpo-focus today. Number 1, possible na masira yung cash flow mo. Isa sa mga kinuwento ni Robert Kiyosaki, meron daw siyang isang kinuha na condominium na $18,000. Nag-down payment daw siya dito ng 1,800. So parang 10% siya. Sa pagkakalala ko, kinuha niya yan sa credit card niya. At hindi natin nakita yung kasunod na kwento kung paano niya yung binayaran. Pero still, technically, meron siya daw binabayaran na $25 per month dun sa credit card company niya na yun at nakuha niya rin yung condominium. Ang question ko lang dyan, medyo napapatanong din ako, kung nababayaran mo monthly yung $25, saan mo kinukuha yung $25 na yun? Sa income ba ng apartment? Or sa sarili mong business? Or sa sarili mong savings? Kasi bukod dyan sa $25 per month na binabayaran niya, by the way, kopong-kopong pa to ng mga 1990s pa yata, kaya mura pa yung down payment, mura pa yung mga condominium. Ang tanong ko lang dyan is, saan mo, bukod sa $25 per month na binabayaran mo sa credit card para mailabas mo yung condominium, saan mo naman kukunin yung monthly mortgage nung bangko? Kasi may utang ka pa sa bangko bukod sa credit card eh. So para sa akin, kung hindi ka ready sa mga, or kung hindi mo masasagot kung saan mo kukunin yung pambayad mo monthly sa credit card o sa private lender, at kung hindi mo kayang tustusan yan, possible masira yung cash flow mo. Hindi ko sinasabing imposibleng makahanap ka ng isang property na magbabayad sa bangko mo, pati na rin sa credit card mo. Pero yung nga lang, yung kwento niya kasi para sa akin medyo kulang. Hindi nabanggit doon kung paano niya babayaran both yung utang sa bangko pati doon sa credit card kung saan niya kinuha yung down payment na yun. So, apply natin yan sa Philippine setting. So, kung may apartment dito kang nakita, tulad ng binilag natin last year yata yun, 2 million pesos, 4-door apartment, at pagpalagay natin, pumayag sa'yo yung seller na ipasok sa financing. May down ka dyan na 20%. So, 200,000 pesos yun. Saan mo kukunin? Private lender or sa credit card? Crowdfunding? Possible kung may nag-i-invest sa'yo, why not? Pero kung baguhan ka lang, walang magtitiwala sa'yo. At the same time, kung sakasakaling meron kang nagtitiwala sa yung tao para pautangin ka ng ganong kalaking down payment, saan mo na naman kukunin, yung pambayad sa lender mo?
Kahit sabihin na natin na babayaran ng apartment mo yung bangko, saan mo kukunin yung pan-down? Saan mo kukunin yung monthly ng down payment mo? Unless kung papayag yan or kamag-anak mo yan na mabait, na hindi ka tutubuan, pwede kang magbayad kahit kailan, pwede yun. Pero nga lang, hindi yun realistic. So, possible nga na masisira yung cash flow mo, lalong-lalo na kung hindi mo yan na-compute at hindi mo napaghandaan. Number 2, possible na mag-over-leverage ka. Coming from Grant Cardone and Robert Kiyosaki, sila na mismo nagsasabi na hindi maganda na kapag nag-over-leverage ka sa isang deal sa mga real estate property. Dahil in the long term daw, kakainin daw ng interest yung possible na maging income mo at mahirapan ka sa cash flow mo. So, basically, sinasabi lang nila no, na mabuting magkaroon pa rin kayong down payment. Minimum down payment sa kanila kasi 10% alam ko eh. Sa Pilipinas kasi dito, meron ding 10, pero most of the time, 15 to 20. Minsan pa nga may 30% pa. Number 3, medyo mahirap ma-approve no, sa mga bank financing, sa mga bank loan kapag sapat-sapat lang yung pera mo. Alam naman natin, no, aminin naman natin, marami kasi naghahanap ng no money down sa real estate property investment dahil sa kakulangan ng pera. Ako hindi ko yan ina-advise na maghanap kayo ng mga no money down dahil kahit sabihin na natin may konti kang pera, kaso medyo broke ka, tapos nag-apply ka agad sa bangko, baka mahirapan ka pa rin ma-approve. Kung naalala niyo yung vlog ko last month, may sabi ko as much as possible kung nag-apply kayo ng mga bank loan, magkaroon kayo ng savings. Marami nga kumokontra doon, sabi nila na-approve daw sila kahit walang savings. So sabihin natin tama yun, kahit wala ka savings, pwede ka ma-approve sa bangko. Tanong ko sa'yo, paano kung dumating yung punto, no, nahingan ka ng statement ng bangko tulad sa mga nag-online business, sa mga may self-employed, hinahanapan minsan ng bank statement yan, ano papakita mo sa bangko? At the same time, paano yung mga bank charges, saan mo kukunin yun, yung pera na yun, kung aasahan mo yung no money down. Pero kung magaling ka naman talaga, no, na real estate investor, talagang naghahanap ka ng no money down dahil malupit ka, then so be it, walang problema doon. Pero most of the people na nanonood sa atin, hindi naman ganoon. Mga pangkaraniwang tao lang, nabuibili ng house and lot, pinare-rent, condominium, nagkakaroon ng bed spacing, mga Airbnb, at mga katulad niyan. At napaka-high risk no na ma-foreclose yung property mo kung wala kang savings. So sakasakaling no, mawalan ka ng trabaho or wala nang kita yung negosyo mo. Yung main business mo hindi na kumikita. Paano niya masusuportahan yung rental property mo kung sakasakaling magkaroon ng mga disaster katulad ng another COVID, no, nagkaroon ng giyera. Kaya napakahalaga po na magkaroon ka pa rin ng savings, no, kahit sabihin na natin ma-approve ka sa bangko kahit walang savings. Kung nararamdaman mo na medyo gipit ka, huwag ka maghanap ng no money down. Better siguro magantay ka pa ng kaunti kasi napapansin ko sa mga watchers natin, the more na nagmamadali, the more na nagkakamali, yung mga nabibili nilang property. Number 4, napakataas nung risk, no, na mabankrupt ka. Kung may work ka na malaki yung sahod mo or kaya naman asawa mo, pati ikaw nagtatrabaho, lumalaki yung income nyo, so lumalaki yung chance yung ma-approve sa bangko, or kaya mayroon kang business na may continuous income pa na nagbibigay sa'yo, wala naman magiging problema sa mga future deals mo sa rental property kahit no money down at malaki yung monthly payment mo dito. At may mga iba ka pang binabayaran mga lender. Medyo risky no na gawin mo yung no money down na yan kapag wala kang solid backup plan. 3 years ago, may mga kilala ko na taga Bulacan and yung iba taga Cavite na na-foreclose yung kanilang bahay, pati kotse. Dahil wala silang savings, so nag-apply sila sa mga bangko at na-approve sila, yung iba sa Pag-ibig, hindi nila mabayaran yung several months nila sa mga bahay na inuhulugan nila dahil wala nga silang emergency fund. So, ang ending, nahatak yung mga property nila at hindi naging maganda yung nangyari. Kaya para sa akin, guys, yung no money down na term na yan ay maganda lang talagang pakinggan. Pero hindi yan advisable, especially kung baguhan ka at kung matagal ka naman na, no, na nag-i-invest, magaling ka, malupit ka, marami kang cash flow, may solid business backup plan ka, mga kung ano-anong ganyan, then maybe no money down ay maaaring mag-work sa'yo. Pero gaya nga nasabi ko, karamihan sa atin mga pangkaraniwang tao lang din dito na nag-aaral no, ng mga real estate strategy. Kaya hindi yan advisable gawin, especially nandito ka sa Pilipinas. Nandito ka po sa Pilipinas na medyo hindi ganun kadali, no, ng mga discarding no money down na yan. Di tulad sa ibang bansa, no, may mga madali lang yung financing nila. Kung may kilala ka nagbebentang bahay, pasok mo sa bank financing, papayag yung mga tao. Dito hindi ganun kadali. Kung naalala niyo yung mga past vlog ko, medyo complicated yung pag-a-apply ng mga bank financing pag regular seller lang. Maaaring may mga nakakagawa ng mga no money down dito sa Pilipinas. Pero nga, sabi ko nga, marami kang masyadong ilalagay na risk sa table mo bago mo magawa yung no money down na yan. Although di ko sinasabing imposible, possible, pero maraming risk at maraming question at maraming problem na maaring mag-arise, no, kung ipipilit mo yan. Siguro mas realistic pakinggan siguro yung less money down
kesa no money down. Hindi naman din maganda, no? Nag-invest ka sa isang rental property business, ipafinance mo, lalaki mo sobra yung down payment, as in masisimot ka na. May isa tayong watchers dito, 3 months ago, nag-message siya sa atin, babae, nanonood siya sa atin lagi. Nag-invest siya, no, ng rental property sa taas ng bahay niya. Sa baba lang ko, tindahan, bahay niya yata yun eh. So, pinilit niya, in-over-leverage niya, nag-no money down siya, kinuha niya yung mga pera ng GCash loan niya, kinuha niya yung credit card cash advance, at lahat ng mga pwede niyang utangan, inutangan niya. Until such time na almost nababankrupt na siya, nagtanong siya sa atin kung tama ba yung ginawa niya. Isa yun sa mga patunay, no, na yung epekto ng no money down, at especially pag pinipilit mo yung mga bagay na hindi pa naman dapat talagang mapilit, no, mga bagay na hindi pa dapat makuha, kinukuha mo na because of the idea na pwede naman natin makuha itong mga property na to gamit ang pera na ibang tao, other people's money. Wag po kayong magkakamali dyan dahil maganda lang tagapakinggan yung other people's money, no money down. Pero in reality, marami pong risk na involved dyan na maaaring magpa-bankrupt sa'yo at magpasira ng cash flow ng pamilya mo. Mas better siguro no, na-increase mo na lang yung cash flow resources mo as of now kung medyo bitin ka pa. Darating din yung perfect timing para sa'yo sa mga gusto mong maabot, no? Na investment man yan, business man yan, or any kinds of investment. Huwag ka masyado magmamadali. Alam ko, some of you guys na nanonood sa atin, very eager na magkaroon ng mga rental property or any kinds of business. Minsan nagbe-message sa atin, nagtatayo ng mga bigasan, etc. Ganun lang din ang lagi kong sinasabi. Huwag kayo masyado magbadali. Time will come para sa'yo. Kung para sa'yo talaga. Especially sa mga bros sa Facebook, natutokso lagi sa mga good deal. Kung hindi pa kaya ng 8, gawin mong 6. Kung hindi kaya ng 6, gawin mong 3 door. Kung hindi kaya ng 3 door, 1 door apartment. At kung mas mauuna nyo sana magtayo ng mga small business, mas better yon para at least pag-increase no, yung multiple streams of income mo at hindi ka lang nagbe-base sa trabaho mo. Vice versa, kung may negosyo ka, mabuti meron din isang nagtatrabaho sa inyo habang nagsisimula pa lang kayo. Yun guys, I hope may natutunan kayo sa vlog natin today. See you again next week for another real estate vlog.